Sa bisa ng Republic Act No. 162 na naaprubahan noong June 20, 1947 ay opisyal na diniklara ang Lipa, Batangas bilang isang syudad. Kilala ang Lipa, Batangas na siyang tahanan ng paborito nating Lomi at Goto. Ito ay dahil na rin sa impluensya ng mga mangangalakal na Intsek na una nang nanirahan sa lugar. Sa katunayan ay pinagdiriwang nila dito ang Lomi Festival bilang ito ang isa sa pinakasikat na pagkain doon. Ang Lipa din ay tinaguri ang coffee granary ng ating bansa at dinaraos nila ang Coffee Festival mula December 11 hanggang 16 at syempre ang Walistic Festival sa buwan ng Enero. Ang walis kasi ang sumisimbolo sa kanilang pagkakaisa. Taong 2019 ay isang karumal-dumal na pangyayari ang nangyari sa Lipa. Ito ay ang naging kamatayan ng isang graduating student ng De La Salle University na si Felix Teres de Maculangan Maranan. Natagpuan itong wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa isang subdivision. Paano sinapit ng dalaga ang masakit na kamatayan at sino ang lalaking lumapastangan at pumutol sa kanyang matayog na pangarap? Samahan niyo po akong balikan ang kasong nagpaiyak sa mga Batanggenyo, ang Felix Teres de Maculangan Maranan rape slay. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. May 17, 2019, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Batangas tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang dalaga. Nang magtungo sila sa lugar ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. May sugat ito sa ulo, saksak sa leeg at nakabalot ng kumot. Nasa decomposition stage na ang katawan na hinihinalang ilang araw ng patay. Ang biktima ay kinilalang ang 21 years old na si Felix Teres de Maculangan Maranan. Si Felix ay 4th year college student at magtatapos na sana sa De La Salle University ng Lipa, Batangas. Ulila na ito sa mga magulang, kaya naman ang kanyang tito na si Monsignor de Maculangan at kapatid nitong si Father Kel de Maculangan ang tumutulong sa kanyang mga pangangailangan, lalo na nga sa pag-aaral. Mag-isa lamang si Felix na naninirahan sa Miracle Heights Subdivision sa Barangay Antipolo del Norte, Lipa City, habang ang kanyang mga tiyuhin ay nasa kanilang mga sari-sariling assignments. Nagpapadala lamang ang mga ito sa dalaga ng pera para sa kanyang mga pang-araw-araw na gastusin. Ayon sa pinsan ni Felix, ay nagtungo siya sa bahay ng pinsan dahil sa nag-aalala sila. Hindi kasi nila ito makontak sa kanyang cellphone. Nang makarating sa bahay ng ganap na 3:30 ng hapon, ay nagtaka siya dahil sa bukas ang pintuan. Kaya naman ay pumasok na siya roon at dito nga ay dinatnan niya ang naaagnas ng katawan ni Felix sa sahig na nakabalot ng kumot. Huling nakitang buhay ang dalaga noong May 15, 2019 na pumasok sa subdivision. Mula noon na hindi na ito nakita hanggang sa makita ang katawan nito 2 araw pa ang lumipas. Sa resulta ng isinagawang autopsy sa katawan ni Felix ayon sa report, ay nagtamo ito ng malalang sugat sa ulo at saksak sa kanyang leeg. Maliban dito, ay positibong ginahasa ang dalaga bago ito pinatay. Sa ginawang imbestigasyon ng kapulisan, ay nagawa nilang makakuha ng mga CCTV footages sa loob ng subdivision. At dito ay nakuhaan ng isang lalaki na kinilalang ang 24 years old na si Benedicto George Arubog. Ito ay positibong hinilala ng mga katrabaho bilang security guard ng nasabing subdivision. Sa kuha ng CCTV, ay nakita itong nakatayo sa harap ng barracks ng mga gwardya ng bandang alas 11:20 ng gabi noong May 15, 2019. Mula sa barracks ay naglakad ito patungo sa bahay ng biktima. Makalipas ang 2 oras ay nakita itong bumalik sa barracks sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod ng subdivision. Kataka-taka din ang hindi na nito pagpasok sa trabaho kinabukasan noong May 16, 2019 hanggang sa araw na matagpuan ang katawan. Nalaman din nila na hindi ito lisensyadong security guard
Bagamat ito ay tinanggap pa rin ng ahensya na nagbibigay ng security sa subdivision. Maliban dito, ayon sa salaysay ng isa sa mga kasama ni Benedicto na security guard din sa subdivision na si Opeña, ay uminom sila ni Benedicto noong gabi ng May 15 sa loob ng barracks. Nang malasing ay niyaya umano siya nito na magtungo sa bahay ng biktima at gahasain ito. Subalit nagalit umano siya dito. Lingid sa kanyang kaalaman na itutuloy nito ang balak. Sa ginawang follow-up operation ay nagawa nilang matunton ang inuupahan nitong apartment sa barangay Sabang, Lipa City. Subalit hindi na nila nakita doon ang pakay. Ayon sa ka-live-in partner nito ay wala na doon si Benedicto. Umalis umano ito dala ang kanyang personal na gamit. Ayon sa kinakasama ay malimit siyang saktan nito. Subalit hindi niya ito maiwan dahil sa may 2 silang anak at 3 buwan pa siyang buntis. Sinabi din nito na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, si Benedicto. Sa tulong ng ka-live-in partner na suspect, noong May 21, 2019, sa pinagsamang puwersa ng kapulisan ng Batangas at mga kapulisan ng Oriental Mindoro, ay nagawa nilang madakip si Benedicto George Arubog sa bayan ng Victoria Oriental, Mindoro. Sa pagkakadakip sa suspect ay hindi na ito nanlaban at agad din namang umamin sa kanyang ginawa. Sa isinagawang press conference sa Camp General Miguel Malvar sa Batangas City ay humingi ito ng tawad sa pamilya ni Fedix. 2 buwan na umano na nagtatrabaho si Benedicto sa Miracle Heights Subdivision bilang security guard. At sa loob ng 2 buwan ay malimit nitong makita si Fedix na dumadaan doon. Inamin niya na nagkagusto siya sa dalaga. Mabait kasi ito, laging nakangiti at kumakaway sa kanila sa tuwing dadaan. Hanggang sa magkaroon siya ng labis na interes dito at nalaman niya na mag-isa lamang ito sa tinitirhan. Maliban dito ay hindi na ito nagbigay ng iba pang detalye kung paano niya pinatay si Fedix. Report ay nagawa naman ito ay kwentong pangyayari sa kasamang preso. Ayon sa nakarating kay Police Lieutenant Colonel Kilatis, ay lasing umano ang suspect nang tunguhin niya ang tirahan ng biktima. Pumasok siya sa loob ng bahay mula sa likuran. Bukas ang pintuan kaya siya nakapasok. Nang makita siya ng biktima, iniuntog niya ang ulo nito para hindi na makasigaw. At nang mawalan ito ng malay, ay dito na umano niya ito ginahasa at sinaksak sa leeg, tinabunan ng kumot bago niya ito iwan at muling ang bumalik sa barracks na tila walang nangyari. Siya din ay sangkot sa pagnanakaw ng kalabaw sa Roxas Oriental, Mindoro at una na ding nireklamo dahil sa pambabastos nito sa isang babaeng Koreana na nakatira din sa subdivision. Tumugma din ang mga DNA samples ng suspect sa mga blood stains at iba pang specimen na nakuha sa crime scene. Kaya naman siya ay agad na sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay sa prosecutor office ng Batangas. Sa kabila ng naging masakit na kamatayan ni Fedix, ay tutol pa din ang pamilya sa pagbabalik ng parusang kamatayan. Naniniwala sila na hindi iyon ang sagot para pagbayaran ng akusado ang kanyang ginawa. Ang pagkamatay umano ng suspect ay hindi rin makakatulong sa kanilang pamilya. Sa halip ay magbibigay ito sa kanilang ng guilt dahil sa mga mauulilan nito. Ayon sa kanila ay sadyang malambing, mabait at masiyahin si Fedix. Pinangako nito sa pumanaw na ina na magtatapos siya ng pag-aaral. Subalit hindi niya ito matutupad dahil sa pagkauhaw ng isang tao sa laman. Sino ba namang mag-aakala na ang magagandang katangian nito magdadala sa kanya sa kapahamakan? Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.